meron po tayong inilalaan na kung hindi kayo covered ng insurance, kailangan ng pa-ospital, kung nagkaroon ng cancer at kailangan ng tulong pinansyal para maitawid kayo. Nung huli po namin punta dito, nagbigay kami ng assistance sa higit kumulang mga empowerment and dignity of our overseas Filipino workers. Bilang isang anak ng OFW, dala niya ang malalim at personal na pag-unawa sa mga sakripisyo, pangarap at tibay ng loob ng mga pamilyang Pilipinong nagkakahiwalay dahil sa pangangailangan. Sa loob ng maraming taon ng kanyang serbisyo publiko, mula sa Department of Labor and Employment, Philippine Overseas Employment Administration, sa Overseas Welfare Workers Administration, at ngayon bilang Secretary ng Department of Migrant Workers, ang inyong tahanan, kinikilala siya kinikilala po siya bilang isang matatag na tagapagtanggol ng kapakanan ng manggagawang Pilipino. Kilala siya sa kanyang compassion, integridad at mabilis na aksyon, lalo na sa panahon ng krisis. Dahil sa kanyang walang kapagurang serbisyo, tinawag siya ng marami sa aming BMW at OWA na isang sekretary hindi natutulog. Laging handa laging wala na sayaw. At saka isang intermission ng sa kanyang pamumuno. Patuloy na isinusulong ng BMW ang isang right-based approach para sa pangangalaga ng OFWs. Pinalakas ang laban kontra illegal recruitment, pinalalawak ang bilateral partnership, at pinatitibay ang welfare support sa pamamagitan ng Action Fund. Alinsunod sa vision ng bagong Pilipinas, pinalalawak ng BMW ang full cycle reintegration programs upang matulungan ang OFWs na mas mapapakinabangan ang kanilang overseas employment. With this unwavering commitment to good governance, patuloy na binubuo ng BMW ang isang kapaligiran kung saan ang bawat manggagawang Pilipino ay pinahahalagahan, nirerespeto at binibigyan ng pagkakataong umunlad. Ang inyong kapakanan ang nananatiling pinakamataas na prioridad ng BMW. Mga kababayan, let us give a warm round of applause to Secretary of Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo J. Capda. Thank you, Labat Cesar. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Happy Migrant Workers Day. Happy Independence Day. Maligayang araw ng ating kalayaan at kasariling po dito. Kasi yung pondo na pang-artista, binigay sa Middle East. Iba yung mga ano, na gera doon. Mahalang gasolina. At syempre sa ating mahal na administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, aming PY, kauna. Tipid nga yun. Tipid muna. Nung ano, Santa Cruzan, Officer Malu Sumanino, magandang certificate lang ang binigay. Happy birthday, well off Malu. Kaya nga parang hindi maingay ngayon ng walang artista. Walang drone. Doon, di ba? Bilang dalawa. Pero nais ko lang po ibahagi sa inyong lahat. Ngayong araw, paring hindi sinasadya pero pakabuluhan na 5 araw lang ang pagitan ng Migrant Workers Day at ang ating araw ng kasarinlan.
Kasi sa araw ng Kasarilan, ginugulita rin naman ang mga naunang bayani kung saan, iba pala sa kanila, ay mga sinaunang OFW, sina Rizal at Del Pilar, di ba? Ang ibang bayan, iba't ibang bansa, lalo na sa Europa, para doon sila nakibaka, para sa ating kalayaan at Kasarilan. Pero ngayon, sa panahon po ngayon, tinadhana din na hindi lang ginugunita, kundi dinadama ang makabuluhang paninindihan ninyo po, mga OFWs na ating mga bagong bayani ng sambayanang Pilipinas. Kayo po sa inyong pagod at hirap at determinasyon, katulad ng pagod at hirap at determinasyon ng mga naunang bayani, ay inukol po ninyo para sa inyong pamilya, pamayanan at sambayanan. Kaya mula sa DMW at sa OWA na rin po, at inaalay namin sa araw na ito ang patuloy po naming paninindihan sa inyo. Kung meron pong nangangailangan ng tulong sa aspetong legal, medical, o pinansyal sa kaso ng mga nagkakaroon ng problema, halimbawa early termination, tayo po ay nandito sa pamamagitan ng ating action fund. Sa action fund po, natutugunan natin ang mga problema halimbawa ngayon sa Sigalot sa Middle East, kung saan higit kumulang halos 40,000 na po ang mga kababayan natin sa Middle East na nabigyan ng financial assistance mula nung pumutok ang Sigalot noong February 28. At dito naman din po sa Hong Kong, bukod sa legal, medical, financial assistance, ang ating shelter ay pinaguyod na rin po namin. Mas maganda po, mas malawak na shelter. Of course, hihingi pa po tayo ng koordinasyon at approval mula sa Hong Kong side. Ang ating shelter, mas maganda po maginhawa, kaya kung meron po mga kababayan tayong nalagay sa alanganin, halimbawa kung nagkaroon ng early termination o problema sa employer, dyan po ang bago at mas malawak, malaki, mas maginhawang shelter natin. Inaanyayahan ko ang mga OFW leaders na puntahan na rin po ito. At makita niyo po kung espasyo na inilakan. Tatagubili ng ating Pangulo na magbigay ng ginhawa at proteksyon para sa inyo. Doon sa aspetong legal, nagkaroon na rin pa tayo ng mga tulong sa mga kasong hinaharap. Depensa on the legal defense the cancer patients. Katuwang po natin si Ms. Ging Valeria doon sa aspeto na yon, kung saan meron siyang inilapit na mga cancer patients na binigyan natin ng financial assistance. Patuloy pa ho natin palalaganapin ito. Basta't wag na wag po ninyong iisipin na wala kayong madudulugan. Wag na wag po ninyong isipin na walang pamahalaang Marcos na tutulong sa inyo. Then lastly, sa reintegration, bago umulan, tatapusin ko na. Hindi yan ulan. Kasi hangin. Reintegration, kapag alam namin dito sa Hong Kong, tumatagal ang mga OFWs, hindi ba? Paabot kayo ng 20, 30, yung mga 40 years. Yes. Meron ba 50 years? 35 na eh. 35 years na. Palay natin. 50 years? 35 years. 35. 35 sir. 50 years na kayo dito? 35 po. 35. O, lumalaban yun, 35. Namumuro yun, 35. Kami po ay nakahanda na sa Pilipinas. Basta't mag-coordinate na po tayo. Bibigyan namin kayo ng pagkakataong lumapit sa amin at kami lalapit sa inyo para maasikaso natin yung potential na magnenegosyo ninyo pag-uwi, pag-retraining. Si Admin TY Kauna, napaka-active po dyan. At kung kailangan pa ho ng empleyo sa Pilipinas o dito o sa abroad,
bibigyan din ho namin ng lunas ang inyong nais idulog. So yun na lamang po. Pag uwi ninyo, mapakahalaga kay Presidente, may mauuwian po kayong tulong pa ng mga OFWs doon. By way of example, magtatapos na po ako dito. Meron Small Business Corporation, ang Department of Trade and Industry, nakipag-partner si Admin PY kaunan doon. Witness ko po, nasaksihan ko yung partnership. Nakapagbigay ng interest loan, interest-free loan. At kung saan ang paniningil ng bayad, interest-free na, meron pang 1 taon na puwang. Hindi muna kailangan magbayad dun sa loan for 1 year. Tapos pagpasok ng kailangan na magbayad, interest-free pa. Para makapagtayo ng negosyo. Merong nabiyayaan nung nasa Tacloban si Presidente, kasama po ako doon, kami ni Admin PY, 300,000 loan ang nabigay sa kanya. Nakapagtayo siya ng negosyo. Okay? So example lang po ito ng tulong na mabibigay natin. Dito po sa araw na ito, ang mensahe namin ay serbisyo at sakripisyo sa panig naman namin para sa inyo na nag-alay ng malaki sa ating bayan. Kami po ay nagpapakumbabang lumapit sa inyo, nagsusumamo na kayo sana rin ay makasama at makapiling namin in terms of sa mga programs at services natin. Maraming salamat sa OFW leaders sa kanilang kooperasyon sa Department of Migrant Workers kasi ang OFW leaders naman ang nagsisilbing tulay sa pagitan namin at inyo. Ako po, buong kumbaba, yuyuko po ako sa inyo at dyan po ako magtatapos. I will all bow before you as a gesture of our all the time, 24/7 sacrifice and help that we can render for you, our dear OFWs. Maraming salamat po. Once again, ladies and gentlemen, the Secretary of the Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo J. Kakdak. Thank you so much, sir, for gracing our event. Ramdam po namin ang inyong malasakit sa bawat Filipino worker. Maraming salamat po, sir.